oras na ito, purihin ang pangalan natin. Pangimako po tayo sa oras na ito. Purihin ang Diyos sa sandaling ito at salamat sa biyaya ng Panginoon at salamat sa patuloy nating pakikiisa, pakikibahagi sa anumang gawain na ating sasagawa. Totoo ang sinabi ng Book of Ecclesiastes, may panahon sa lahat ng bagay. May panahon ng pagdiriwang, may panahon ng pagkain, may panahon ng pag-refrain sa pagkain. So may mga panahon tayo ng kasiyahan, nagsasalo-salo, may panahon din naman na kinakailangan natin sometimes refrain sa pagkain para bigyan daan ang ilang bagay na mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. And by the way, I'm sorry I don't greet Brother Joseph this morning. I forgot. So before I stand here, I start to count what are the things that I am going to do, but I forgot your to greet Brother Joseph. So thank God for having you again, and I hope you will enjoy the days with your wife. So thank God. Kanina ay meron akong na-skip na verse. At yung verse na yon ay napakagandang bigyan ng pansin o isang pangyayari. Dahilan pinag-usapan natin about patungkol sa no condemnation o yung isang side na bakit kinondemn ng Diyos ang sangkatauhan from Adam at sa lahat ng kanyang magiging anak ay meron na silang minanang kasalanan. Dahil ang pinaka-pangunahing bagay na dapat nilang gawin ay yun yung kanilang na-violate. Yung divine order ay kanilang na-violate, and that's the reason ang unang utos ng Panginoon sa mag-asawang ito is to be fruitful and multiply. So yun yung kanilang atas. So yun yung kanilang task. But they failed. Na-fail nila na sa halip na mag-produce ng mga anak ng Diyos ay nakapag-produce sila, and primarily ay si Cain at si Abel. At si Cain ay ang daladala niyang traits and character ay hindi galing sa Diyos, kundi galing kay Satanas. Sabi ng John chapter 3 verse 12, Cain is of the evil one. Si Cain ay sama-sama. So, the reason makikita natin bakit nahulog sa condemnation, because na-fail nila ang pangunahing task at commission na ibinigay ng Panginoon sa kanila to produce, to bear fruit na kagaya ng kanilang katangian ng Diyos. At ang isang side ng lahi ay ang lahi ni si Abel ay pinatay, si Seth ay ang siyang naging kapalit ni Abel, at siya ang nagdala ng image. At sabi ng banal na kasulatan, ang pinanganak ni Seth o naging anak ni Seth, si Enos, ay nasa image and likeness na ni Adam. So ibig sabihin, ang tunay na character ng Diyos ay nawala. So yun yung primary reason kung bakit sila ay nagkasala. At isa pa ay merong isang verse, o rather isang pangyayari. At ito'y, nang makita ko kagabi, ay naging kapansin-pansin. Ito ay sa panahon ni Abraham. Imagine sa Abraham ay nagantay ng 25 years para sa anak. At bago yung anak ay
ibigay sa kanila ng Panginoon. Pero actually, dun sa Genesis chapter 19, ay dinalaw na ng Panginoon, or 18, dinalaw na ng Panginoon ang si Abraham at si Sarah. At pagkatapos noon ay in-announce na sa kanila na the next year, in the time of life, ay si Sarah ay manganganak ng isang lalaki. At sa panahon yon, after ng pangyayari sa destruction sa Sodom and Gomorrah, ay paglipas ng ilang panahon, hindi naman tumagal ng taon, kundi pagdating ng chapter 20, si Abraham at si Sarah ay nagpunta sa lugar ng Gerar. At pagdating sa lugar ng Gerar, ay nagustuhan ng hari ng Gerar si Sarah. Yun ay si Abimelech. At ang usapan ng mag-asawang ito ay sa tuwinang pupunta sila sa ibang lugar ay sabihin mo na kapatid kita, magkapatid tayo. So dahilan ang sabi ni Abraham at ang kasunduan nila ay siya ay kanyang kapatid. So kanyang kinuha ni Abimelech si Sarah. Pero sabi rito ng mga verse na babasahin ko from verse 1 to verse so onward. Sabi ng verse 1, now Abraham journeyed from there toward the land of the Negev, and settled between Kadesh and Shur. Then he sojourned in Gerar. So nang siya nasa Gerar na, sabi rito, Abraham said to Sarah, his wife, she is my sister. So Abimelech, king of Gerar, sent and took Sarah. But God came to Abimelech in a dream of the night and said to him, behold, you are a dead man. Now, ganito yung pangungusap na ito ay mabigat. Maring sa tingin natin ay ordinaryo yung ganitong mga salita, pero makikita ninyo mabigat na pangungusap na ito nang sabihin ng Panginoon na sabi niya, you are a dead man. Because of the woman whom you have taken, for she is married. Now Abimelech had not come near her. Ibig sabihin, wala pang nangyayari sa pagitan nila ni Sarah. At naging maagap ang Diyos kay Abimelech. At sabi niya, and he said, Lord, will you slay a nation even though blameless? Did he not himself say to me, she is my sister, and she herself said, she is my brother. So, blameless talaga si Abimelech dito. Sabi ni Abraham, dalawa sila na patotoo. Si Abraham, sabi niya, kapatid ko siya. Sabi naman ni Sarah, kapatid ko siya. So, that's the reason, kinuha niya si Sarah bilang para maging kanyang isa sa kanyang mga asawa. Sabi niya, in the integrity of my heart and the innocence of my hands, I have done this. Then God said to him in a dream, yes, I know. So hindi siya sinansala. Hindi siya sinabing makasalanan ka. Kundi tiningnan ng Panginoon yung sitwasyong yon, dun sa case na yon, blameless talaga si Abimelech. At ang nagsinungaling dito ay si Abraham at si Sarah. Sabi niya, sabi ni Abimelech, in the integrity of my heart and the innocence of my hands, I have done this. Then God said to him in the dream, yes, I know that in the integrity of your heart, you have done this. And I also, pansinin niyo yung verse na yan, and I also keep you from sinning against me. Nung makita ko yung salitang ito, against me, ay dahilan ng Diyos ay merong plano kay Abraham at kay Sarah, and especially sa womb ni Sarah,
ay meron siyang purpose para palitawin si Isaac. So kung pahihintulutan ang ganitong pangyayari kay Abimelech, muli masisira yung divine order ng Diyos. Nakita niyo ba yung punto ko, mga kapatid? Masisira yung divine order. Kaya sabi niya, I also kept you from sinning against me. Well, alam natin na normally na pero dito, kapag siya ay kinuha niya si Sarah, ay magkasala siya kay Abraham. Pero, yung pinupunto rito, I also kept you from sinning against me because of the plan of God na pwedeng masira. Pero dahilan hindi ayaw niyang masira ang divine order na ito, kanyang pinigil at sabi niya, therefore, I did not let you touch her. Now therefore, restore the man's wife, for he is a prophet, and he will pray for you, and you will live. But if you do not restore her, know that you are surely die, you and all who are yours. Hindi ito basta simpleng pagkuha lamang ng asawa, at kung ipagpipilitan niya na gawin ang bagay na ito, mananagot hindi lamang si Abimelech, kundi lahat ng kanyang pag-aari. In fact, merong isang pangyayari na yung mga bahay-bata ng mga tao sa lugar noon ay isinara na ng Panginoon. So sabi rito, you will surely know that you shall surely die, you and all who are yours. Abimelech arose early in the morning and called all his servants and told all these things in their hearing. And the men were greatly frightened. Natakot sila. Then Abimelech called Abraham and said to him, what have you done to us? And how have I sinned against you, that you have brought on me and on my kingdom a great sin? You have done to me things that ought not to be done. And Abimelech said to Abraham, what have you encountered that you have done this thing? Abraham said, because I thought, surely there is no fear of God in this place, and they will kill me because of my wife. And si Abraham ay nagpaliwanag. So, makikita natin ang gagawin ni Abraham, or rather ni Abimelech kay Sarah. It is not just an ordinary, maraming pangyayari na kinukuha yung babae na may asawa at normal lamang nangyayari. Pero dito ay kapag ginawa ito ni Abimelech, sabi niya, ang kasalanan niya ay hindi lamang kay Abraham, kundi laban sa Diyos. Dahil ang plano ng Diyos ay kanyang sisirain. Pero at this point of time, ay hindi na ito papahintulot ng Diyos. Dahil meron siyang gustong isakatuparan. In fact, nangako siya kay Abraham. May pangako siya na bibigyan niya, pinakita niya ang bituin sa langit, at nakipagtipan siya kay Abraham, at sa bandang huli ay binigyan niya ng katiyakan kahit kay Sarah. So lahat ng ito ay nakaplano na hindi na pwedeng masira pa. At dahilan lamang sa isang Abimelech ay pwedeng masira ang planong ito na hindi pinahintulutan ng Diyos. So, sa ganitong senaryo ay nakita ko na magiging malinaw sa atin na merong ang nilabag na mag-asawang ito sa pasimula ay mabigat. And that's the reason they fall into condemnation. Nahulog sila sa kondemnasyon at lahat ng kanilang magiging anak. Pero we know, brothers and sisters, na ang lahat ng yan ay ang Diyos ang siyang nagpapahintulot ng lahat ng mga bagay.
Naalala ko sa isang panahon sa ah, nang mahati ang kingdom after Solomon. After Solomon ay ang anak ni Solomon na si Rehoboam ang siyang pumalit sa kaharian ng Israel. At before that ay meron na ring may prophecy na kay Jeroboam na siya rin ay magiging king. At nang si Rehoboam ay mai-install na as king sa Israel. And then, dahilan si Jeroboam ay kinuha niya ang 10 tribes. Ang gustong gawin ni Rehoboam ay makipag-war siya kay Jeroboam at bawiin ang 10 tribes upang maging United Kingdom uli, yung Israel. Pero habang nagpe-prepare ng war against si Rehoboam against Jeroboam, alam niyo ang Diyos nagpadala ng prophet kay Rehoboam. At pinigilan siya, sabi niya, huwag na kayong makipagbaka sapagkat ang nangyaring ito ay sa Panginoon. So may mga bagay na pinapahintulot ng Diyos, this divided kingdom, ay gusto ni Rehoboam ay maging katulad sa panahon ni David and Solomon na United Kingdom. Pero hindi na yun pinahintulot ng Diyos sapagkat meron na rin siyang ito ay part ng kanyang part ng kanyang sinabi kay Solomon. Dahilan si Solomon ay na-led astray ang kanyang puso dahilan sa kanyang mga asawa. At sabi niya, dahilan hindi naging tapat si Solomon at the end of his life, ay sabi niya, hindi ko kukunin ang buong Israel at aalisin sa iyo, mag-iiwan ako ng 2 tribes sa iyo. Yun ang sabi ng Diyos kay Solomon. So nang si Rehoboam ay gusto niyang makipag-war, pinigilan siya ng Diyos sa pamamagitan ng propeta na sabi niya, ang mga bagay na ito na nangyari ay galing sa Panginoon. So makikita natin ang mga bagay kapag gusto niyang ipahintulot, i-allow, ay pinapahintulutan niya, pero pag mga bagay na sabihin natin, ang Diyos ay gumagawa ng paraan para pigilan ang isang bagay dahilan merong plano na masisira. So, I hope na nakuha niyo yung punto sa ganitong bagay. So, kung titingin lamang tayo minsan, parang napakasimple yung nangyari sa halamanan. Pero ito ay isang mabigat na bagay. Ang divine order ng Diyos ay nasira. Now, sa oras na ito, ay aking iniisip na yung ating ganitong schedule ng prayer, one day prayer and fasting ay gawin natin by next week. Datapwat, dahilan po sa ilang mga sitwasyon at mga pangyayari sa ating kapaligiran ay inirapat ko na rin na kahit medyo late yung announcement ay in-announce kahapon para dumulog tayo sa ganitong klase ng gawain dahilan naniniwala ako na kapag ang bayan ng Diyos, kapag ang mga anak ng Diyos ay nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon, meron siyang bagay na pag-intervene. Kung inyong gusto kong basahin sa inyo ang isang pangyayari, ito ay sa part din ni Rehoboam sa Book of 2 King. I'm not mistaken, that's merong isang pangyayari dito. Allow nyo muna na hanapin ko yung verse na yun.
Merong isang pangyayari sa panahong ito na according sa Second Chronicles 18. Hindi ko na markahan yung verse na yun, pero naisip ko na mas magandang bigyan ng pansin. So hindi ko makita yung verse na yun. Ang pangyayari doon ay nang si Rehoboam ay dahilan sa kanyang nang ma-establish na ang kanyang kaharian, ay hindi siya lumakad ng may katapatan sa harapan ng Panginoon. At dahilan sa kanyang ginawang yon, ang Diyos ay nagpadala ng may bumangon na kaaway laban sa Israel at laban kay Jeroboam. Ito ay ang hari ng Egypt. Ito. 2 Chronicles chapter 12. Sa verse 1, when the kingdom of Rehoboam was established, and strong, and he and all Israel with him forsook the law of the Lord. Sa 2 Chronicles chapter 12. Nang maging matibay na ang kaharian ni Rehoboam, ay siya ay pinakita rito, hindi siya naging tapat. He and all Israel forsook the law of the Lord. At sabi rito, and it came about in King Rehoboam's 5th year, because they had been unfaithful to the Lord, that Shishak, king of Egypt, came up against Jerusalem with 1,200 chariots and 60,000 horsemen. And the people who came with him from Egypt were without number, the Lubim, the Suklim, and the Ethiopians. So dahilan, iniwanan nila ang salita ng Panginoon sa panahon ni Rehoboam, ay bumangon ang isang hari ng Egypt at lumaban sa kanila, at napakaraming bilang, 1,200 chariots and 60,000 horsemen. At kinapture nila ang fortified cities ng Judah hanggang sa Jerusalem. Verse 4, he captured the fortified cities of Judah and came as far as Jerusalem. Then Shemaiah the prophet came to Rehoboam and the princes of Judah who had gathered at Jerusalem because of Shishak. And he said to them, thus says the Lord, you have forsaken me, so I also have forsaken you, to Shishak. So the princes of Israel and the king humbled themselves and said, the Lord is righteous. So, nang dumating ang propeta ng Diyos at nangusap sa kanila, iniwanan nyo ang salita ng Panginoon. At yan ang dahilan bakit ibinigay ko kayo sa kamay ng hari ng Egypt, kay Shishak. At nang marinig nila ito, ang mga prinsipe ng Israel at ang hari mismo ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. The king humbled themselves and said, the Lord is righteous. And when the Lord saw, verse 7, when the Lord saw that they humbled themselves,
the word of the Lord came to Shemaiah saying, "They have humbled themselves, so I will not destroy them." So because they humbled themselves, sabi ng Panginoon, I will not destroy them, but I will grant them some measure of deliverance, and my wrath shall not be poured out on Jerusalem by means of Shishak. Nakita niyo yung pangyayari, mga kapatid? Sa kabila na ang haring ito ay hindi naging matapat, pero nang siya'y magpakumbaba sa harapan ng Panginoon, kinilala ng Diyos ang pagpapakumbabang ito. Kinilala niya ang pagpapakumbaba ni Rehoboam kasama ng kanyang mga prinsipe, at ang Diyos ay nagpadala ng kanyang mensahero at sabi niya, dahilan sa kayo'y nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon, hindi ko kayo pupuksaing lubusan, but ako'y magbibigay ng isang bahagi ng pagliligtas sa inyo, at hindi ko ibubuhos ang aking kagalitan para sa Jerusalem sa pamamagitan ni Shishak. So, gaano kahalaga kapag ang mga anak ng Diyos ay nagpapakumbaba at sumasamo sa Panginoon. Kapag sila ay ang panalangin ni Solomon sa dedication of the temple, ay meron siyang isang statement doon, if my people shall humble, sabi ng Panginoon, shall humble themselves, yung statement na yun. If my people shall humble themselves and pray, and forsake all their evil doings at kanilang mga kasamaan and their iniquities, sabi niya, ako na nasa sangkalangitan ay didinggin sila at pagagalingin ko ang kanilang lupain. So gaano ka-effective ang ganitong bagay na ito'y from time and time again ay nangyayari ang ganitong bagay na paano ang Diyos ay nirerespeto niya ang isang tao na nagpapakumbaba. You know that even si Ahab ay isang wicked king. At sabi ng banal na kasulatan, he's very wicked. At siya ay walang katulad ng kasamaan na ginawa ni Ahab. Dahilan ang tinutukoy dito ay ang kanyang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At pag-aalaw niya sa kanyang asawa na si Jezebel na magkaroon ng mga prophet na Baal. At nang ang Diyos ay magbigay ng hatol kay Ahab tungkol sa mga bagay na mangyayari sa kanya at mangyayari sa kanyang mga anak, si Ahab ay nagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. At nang si Ahab ay magpakumbaba, ang Diyos ay nagsugo ng mensahero sa kanya. Sabi niya, dahilan ikaw ay nagpakumbaba, ang bagay hindi mangyayari sa iyong panahon, kundi sa iyong mga anak. So, gaano ka epektibo ang ganitong bagay na in the midst, especially in our days, in the midst of this kind of calamities, sa mga panahon ng ganitong mga kalamidad na ating naranasan, ay merong mga anak ng Diyos na dudulog at lalapit sa harapan ng Panginoon at magpapakumbaba at sasamuin ang kanyang biyaya at ang kanyang habag. At manalangin na spare ng Diyos, spare ng Panginoon ang kanyang bayan. You know, ang ratio ng ating Panginoon ng paghatol sa isang syudad ay kapag siya ay nakakita pinaka-least, at least 10. Kapag merong 10 righteous sa isang syudad, kanyang i-withhold ang kasamaan, ang calamity, ang judgment. At least, merong 10. But, I believe, mga kapatid, hindi lamang tayo ang nananalangin sa uling araw nito. I believe there are may mga churches, may mga anak ng Diyos na
dumudulog sa Panginoon at lumalapit at naniniwala ko ang Diyos ay matuwid upang kanyang makita ang pagpapakumbaba ng kanyang mga anak at spare niya ang buhay ng bawat isa sa atin at ng ating mga kababayan. So, marahil tayo ay hindi natin naramdaman yung lindol na naganap sa iba't ibang lugar. Ang nangyari sa Cebu, sa Baguio, sa Davao, at lahat ng ito ay ang pagpagalaw sa Davao ay isang I think ito ay isa ring fault. At merong fault line na napakalaking fault line na nag-aantay na lamang ng isang hudyat na galing sa Panginoon at ito'y gagalaw. At kapag ito'y gumalaw, ang fault line na yan kapag gumalaw, ang tinataya nila ay napakaraming buhay ang mawawala. Ang casualties ay hundreds of thousands, ang mga infrastructure ay mawawasak at masisira. Kapag ang fault line na yan ay gumalaw. So, I believe, ang mga anak ng Diyos ay hindi lamang sila reactive. Although sa ganitong sitwasyon, nakita nila natin yung sitwasyon, then tayo ay mag-react sa ganitong bagay, pero at least, masasabi ko pa rin naman na we're still proactive. So bago pa mangyari yung pinaka mabigat na bagay, ay tayo dumulog sa Panginoon at samuhin natin siya. Dahilan, ano ang magiging sitwasyon kapag nangyari ang bagay na kinatatakutan ng marami. So, narito tayo para dumulog sa harapan ng Panginoon. At gusto kong mag-exhort lamang ng maiksing bahagi. At spend natin ang ilang mga panahon sa ating pananalangin at pagdulog sa Panginoon. Still, tatanggap tayo ng mga prayer requests, pero wag nating kakaligtaan yung ating pinaka main prayer or main request na dadalhin sa Panginoon ng bawat isa sa atin ay dalhin ito. Ito ay ang pagsamo sa Diyos na kanyang spare ang ating bayan, ang bansa sa huling mga araw nito. In fact, naniniwala ako, sabi ni Paul, ay panalangin ninyo ang sila na nasa pamunuan. Yan na nasa 1 Timothy chapter 2. Sinabi riyan ni Paul, sabi niya sa verse 1, first of all, then I urge that entreaties and prayers, petitions and thanksgiving be made on behalf of all men. So pinapakita rito, I urge. Kapag sinabing I urge, ay yung salitang pinamamanhik, ano ba yung ginamit sa Tagalog dyan? Sabi niya, unang-una nga sa lahat, inaaral ko. Pero yung salitang urge dito ay hinihimok niya. Pinipilit niya ang bawat isa. I urge that entreaties, prayers, petitions, thanksgiving, ito ay iba't ibang klase ng prayer. Pagsamo, panalangin, pagdaing, pagpapasalamat ay gawin ng lahat ng mga tao. Para sa hari, for kings and all who are in authority, so that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Sa panahon ng Israel, ay mahulog sa kamay ng Babylonia. Isa sa mensahe ng Panginoon na pinadala sa pamamagitan ng Jeremiah
sa bayan ng Israel, ay sabi niya, ipanalangin ninyo ang kaharian ng Babylonia kung saan kayo paroroon. Dahilan kung ang Babylonia na siyang lugar na kanilang pinaroonan magiging payapa, siyempre pa sila rin ay payapa. Nakukuha niyo yung punto. So, this a cause and effect. Kaya sabi niya, ipanalangin ninyo ang welfare ng Babylon. Can you imagine, ang bansa na bumihag sa kanila ay hinimok ng Panginoon ang Israel na ipanalangin niya. Dahilan, in effect of that, ang kapayapaan sa Babylonia at ang katiwasayan ay magiging kanilang katiwasayan din naman. At alam natin kung gaano katagal tumagal ang Israel sa lugar na yun for 70 years. So, gusto kong basahin ang isang verse. Ito ay ang Daniel chapter 11 verse 32. Daniel chapter 11 verse 32. Merong isang bahagi rito pero yung last part, yung B part ng verse 11 ay gusto kong pagtuunan ng pansin. At sabi niya, at ang ganyan, at ang gayon na gumagawa ng may kasamaan laban sa tipan, ay mahihikayat niya sa pamamagitan ng mga daya. Yun yung unang part na may kinalaman sa Antichrist. Ngunit, ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging matibay at gagawa na may kabayanihan. So, but the people that do know their God shall be strong and do exploits. So ang bayan sa ewan ko lang kung ang King James version ay ang ibang version ay nagsasabi ng ganyan. Ang King James version ay nagsasabing, the people that know their God shall be strong and do exploits. Yung salitang exploits ay gumawang merong kabayanihan. Heroic act yung pinapakita ng salitang exploit. Shall do exploits. A deed of renown. A great or noble achievements as the exploits of Alexander, of Caesar, and etc. So, pinapakita rito na ang bayan na nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging malakas. How many believes that? Dahilan ng kanilang kalakasan na hindi sa kanilang sarili, ang kanilang kalakasan ay sa Diyos. Ang kanilang kalakasan ay hindi nakasandig sa ekonomiya o ano pa mang mga bagay, kundi sa Diyos na pinaglilingkuran. Dahilan maaring ang economy ay mag-crumpled, ang ekonomiya ay bumagsak, pero ang Diyos ay pwedeng gumawa ng daan sa kabila na ang economy ay bumagsak. So, nakita natin yan kung paano ginawa ng Panginoon. So, ang verse na ito ay isang napakainam na bagay na ating maging pagbulay-bulayan. The people that do know their God. Ang isang bagay na mahalaga ay kilala natin ang Diyos na ating pinaglilingkuran. We know the God that we serve. If we know the God that we serve, kagaya ng mga lingkod ng Diyos, sabi niya, they shall be strong and do exploits. Alam niyo ba na ang mga nakatala sa Hebrews chapter 11, sila ay tinawag na mga heroes of faith. At ang lahat ng kanilang bagay na nagawang sabihin nating heroic act, it is because of their faith. It is because of their faith. Ito'y dahilan sa kanilang pananampalataya.
Tayo ay lumilingon at hinahangaan natin ang kanilang mga magigiting na pananampalataya. Pero sila man ay hindi nila inisip na ito ay magre-result ng isang, sabihin nating, kamanghamanghang bagay. Hindi nila inisip, basta ang mahalaga sa kanila ay sumasampalataya sila sa Diyos. That's the very thing na naroon sa kanilang puso. So hindi sila katulad ng mga tao na gustong gumawa ng great things para ma-include ang kanilang name sa Hall of Fame or ma-include ang kanilang pangalan sa Guinness Book of World Record. So gusto nilang gumawa ng mga kakaibang bagay, mga i-push nila ang kanilang sarili, lagpas sa kanilang mga limits, dahil lang gusto nilang maging dakila at gusto nilang malagay sa Hall of Fame. So, ang ilan ay kung ano-anong kanilang mga ginagawa. Meron akong nakita na isang weightlifter na pinush niya ang kanyang sarili sa lagpas sa limits niya na nagbuhat siya ng weights o ng barbell na ng timbang ay nasa 500 kilos. And imagine, ito'y beyond na doon sa capacity ng tao. So ang bumuhat ng higit sa iyong timbang ay magiging malalagay sa delikado ang iyong buhay. Dahilan yung kapag ikaw ay maglilip ng weight, magkakaroon ng pressure sa loob ng iyong katawan, ay pwedeng may mga veins na pumutok. Diba? Kaya nung nakita ko yung lalaking ito, isang malaking lalaki, then binuhat niya yung 500 kilogram. Tumagal ng ilang segundo, 10 seconds yun. Pero maya-maya makikita mo yung dugo ay tumutulo sa kanyang bibig. So gusto niyang i-push beyond his limit para lamang malagay sa Hall of Fame. But ang mga anak ng Diyos, hindi sila after na malagay sila sa Hall of Fame. Basta ang mahalaga sa kanila, ang alam lamang nila ay sumampalataya sa kanilang Diyos. And the situation that they have at that time, ay ang alam nila ang Diyos ay kayang magligtas sa kanila sa kanilang sitwasyong kinaroroonan. Naalala ko kung paano si Daniel ay nailagay sa Hebrews chapter 11 na napatikom niya ang bibig ng leon. Pero hindi ito isang anumang bagay na gusto niyang malagay sa tinatawag na Hall of Fame. Basta ang mahalaga sa kanya, alam niya, siya ay nagtatapat sa Diyos, siya ay nagtatapat sa kanyang trabaho, nagtatapat siya sa hari na kanyang pinaglilingkuran at wala siyang anumang bagay na gustong gawin. Samantalang merong mga tao na gustong naiinggit sa kanya at gustong kunin yung posisyon na ino-offer sa kanya. Perhaps may kita natin na si Daniel, he's not after position, he's not after na mga gift. Minsan sabi niya kay Nabucodonosor, huwag mo nang ibigay yan sa akin, ibigay mo na yan sa iba. Inoferan siya ni Belshazzar ng position na ikatlong pinakamataas na posisyon sa kaharian. Sabi ni Daniel, ibigay mo na lang yan sa iba. Hindi ko interpret ang handwriting na ito dahilan sa iyong gift na ibibigay sa akin. Ibigay mo yan sa iba, pero i-interpret ko pa rin ang handwriting. At nang kanyang in-interpret, sabi niya, ibinigay ng Diyos, ang iyong kaharian ay natapos at ibinigay na sa iba. So, bakit pa niya hahangarin ang third
position sa kingdom, ang kingdom na yon ay mag-e-end na ng gabing yon. Dahil alam niya. At isa si Daniel na siya'y nanatili sa kanyang katwiran at katapatan. At at the end, gusto siyang ipatapon doon sa yungib ng leon. Pero siya'y nanatili sa kanyang pagtatapat, binuksan ang bintana, nanalangin sa dako papunta sa Jerusalem, eastward, doon sa lugar ng Jerusalem. At habang siya'y nananalangin, nakita ng kanyang mga kaaway, at siya'y nireport. At the end ay nahulog siya, dinala siya doon sa yungib ng leon, pero kinabukasan, ang lahat ng leon na kanyang kasama ay kanyang naging kaibigan. Hindi nagbuka ng kanilang bibig, hindi man lang siya nagalusan ng kanilang mga kuko, kundi siya ay tahimik na natulog kasama ng mga leon. At sabi ng Banalang Sulatan, He stopped the mouth of lions. Ang tatlong magkakaibigan na kasama ni Daniel ay they do exploits because they know their God. At sabi nila, ang Diyos na aming pinaglilingkuran ay kaya kaming iligtas sa hurno ng apoy at sa iyong kamay din naman. At kung hindi man, ay hindi pa rin kami sasamba sa Diyos-Diyosan. So, makita natin ang ganitong bagay na sila na nakakaalam, nakakakilala ng kanilang Diyos ay magiging malakas. Ang pagkaalam sabi rito, ang pagkakilala, ito isang uri ng kapangyarihan at kalakasan. The power of knowing God. Sila ay magiging malakas. Sila ay magkakaroon ng stability in trials and boldness in opposition, peace in chaos, and courage in crisis. So ito yung maranasan kapag ikaw ay magiging dahilan sa iyong pagkakilala, ikaw ay magiging malakas. Well, wala tayong ibang hindi tayo magiging malakas kung hindi natin kilala ang ating Diyos. Well, pwede tayong maging malakas sa ating sariling kakayanan, pero ang ating sariling kakayanan ay kalakasan, ay merong hangganan. Pero, ang pagkakilala sa ating Panginoon, sa Diyos, is the power of knowing na kapag ikaw ay merong ganitong pagkakilala, ang kalakasan ay babangon. Strength rises in you. Not physical, kundi spiritual. Sabi ng Isaiah chapter 40 verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. Psalms 27 verse 1, the Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? So sa panahon ng knowing God ay magbibigay sa iyo, binanggit ko na kanina, stability in trials, boldness in opposition. See? Sa panahon ng mga trials ay magkakaroon ka ng stability. Stability o katatagan sa panahon ng trials. Katapangan sa panahon ng opposition. Boldness in opposition. Peace, kapayapaan sa panahon ng kaguluhan. Peace in chaos. And courage in crisis. Si David nang siya'y ma-discourage at lahat ng mga kasama niya ay nag-iiyakan at kahit man siya'y umiiyak. Pero alam niya, walang maidudulot ang pag-iyak na ito. Kung sila iiyak ng iyak, mauubos ang kanilang lakas, madadrain ang kanilang mga luha, wala silang anumang magagawa. At sabi niya,
nang siya ay discouraged, he encouraged himself. He encouraged himself sa pamamagitan ng Diyos na kanyang nakikilala na alam niyang makapagliligtas sa kanila. Pinatawag niya ang isang priest at pinakuha niya ang Urim and Tumim, ang ipod, at kanyang tinanong, sabi niya, tanungin natin ang Diyos kung ma-recover ba natin ang ating mga mahal sa buhay. Ma-recover ba natin ang lahat? At ang sagot ng Panginoon, go on, ma-recover ninyo. At doon, naging malakas, nagpatuloy si David, at at the end, ay nakuha niya ang lahat at walang naiwan kahit isa. Naibalik nila ang kanilang mga pamilya, asawa, mga anak, mga pag-aari, na-restore nilang lahat. At bukod pa sa roon, ay meron pa silang spoil na nakuha na pinaghati-hatian nila. So makita natin ang ganitong bagay. So, the power of knowing, yung pagkakilala sa Panginoon, ay naniniwala ako, hindi ito nagiging nangyayari overnight. You get my point? Ang pagkakilala sa ating Panginoon, it will not happen overnight. Hindi ito mangyayari sa isang magdamag lamang, sa isang maiksing panahon. Mangyayari ito by experience. Habang ikaw ay nagkakaroon ng karanasan, ito ang iyong nagiging stepping stone. At ito ang iyong hinahakbangan para pumunta sa mas mataas na estadyo. Ang lalaking si David ay naging pamantayan niya na ang Diyos ang siyang magliligtas sa kanya. Kaya nang may lumusob na may gustong kumuha ng tupa ng kanyang ama, ang leon ay alam niya ang Diyos ang magliligtas sa kanya doon sa leyong ito. At nang merong oso, ang kanyang pananampalataya, ang Diyos ang magliligtas sa akin sa kamay at kuko ng osong ito. At yun yung kanyang naging karanasan. At habang sa karanasang ito, ay doon niya na-establish ang pagkakilala niya sa Diyos. At anumang bagay na pagkakilala natin sa Panginoon ay hindi ito magbabago. Kung ano yung pagkakilala natin sa Kanya, yan na siya. Yung character na ito ay hindi na yan magbabago. Alam niyo kung anong nagbabago? Ang nagbabago ay yung ating pananampalataya kuminsan. Yung ating pagtitiwala sa Diyos kuminsan, yun yung laging nagbabago. Pero yung character o katangian ng Diyos o kapangyarihan ng Diyos na ating na-experience in the past ay hindi na ito magbabago. Kaya pwede nating hawakan at panghawakan yung experience na ito from the past at maging ating stepping stone para dun sa kasalukuyang sitwasyon na ating kinaroroonan. At ganoon ang ginawa ni David at sabi niya, ang Diyos, sabi niya, paano ka haharap sa Goliath na yan? Siya ay champion from his youth. Samantalang ikaw ay you're just but a youth. Ikaw ay isa lamang bata. At sabi niya, mahal na hari, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng tupa at kinuwento niya yung kanyang karanasan. At sabi niya, ang Diyos na nagligtas sa akin sa leon at sa oso ay siyang Diyos na magliligtas sa akin sa hindi tuling Pilisteyong ito. So, they that know their God shall be strong. Shall be strong and do exploits. So, ang bagay na yan ay ang kalakasan ng isa ay ito ay maghahatid sa yung huling praise na sinabi, they shall do exploits. Sila ay gagawa na merong kabayanihan. Ito ay resulta ng kanilang pagkakilala sa Diyos in an intimate relationship. You know,
minsan nag-usap kami ng aking may bahay about prayer. At na-share ko about prayer. Well, ang Romans chapter 8 ay nagpapahayag at nagsasabi na hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Yan ang according to chapter 8 ng book of Romans. But, minsan ang problema natin, well, ang Romans chapter 8, ang tinutukoy dito na hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ito ay yung mga akmang salita na magpapakilos sa Diyos. Magpapakilos sa Panginoon upang gawin niya yung mga bagay na ating dinadalangin at minsan ay hindi natin alam paano dadalin ang isang pangangailangan. Pero normally ang mga anak ng Diyos ay meron kaya nilang manalangin. Pero alam nyo, minsan mga suliranin ay ang ilan ay nagsasabing, hindi ako marunong manalangin dahil hindi ko mapahaba yung aking panalangin, hindi ko magawang tumagal na manalangin na napakatagal. Naniniwala ako na yung ating panalangin at yung ating prayer life, ito ay may kaugnayan sa pagkakilala natin sa Diyos. Ulitin ko yung ating buhay panalangin. Paano tayo nananalangin? Paano natin minsan makikita na o narinig natin paano bumigkas ng panalangin ang isang nananalangin? At ikaw ay sabihin humahanga sa ganitong bagay. Pero naalala ko mga kapatid, experience ni Barbanham nang siya ay may stranded o yung kanyang plane ay mag-emergency landing. At habang kinukumpuni yung airplane, ay naglakad-lakad siya and God leads him to doon sa isang babae. Na yun pala, yung babaeng ito ay nananalangin dahil yung kanyang anak ay merong karamdaman. At sabi nung babaeng ito, Panginoon, ako ang iyong babaeng balo. Dahil isa siyang widow at meron siyang anak na may karamdaman. Sabi niya, Panginoon, ako yung babaeng balo at ang aking anak ay may karamdaman. Kung ako yung balo, ngayon nasaan ang iyong Elias? Nasaan ang Elias? At the time ay nilid ng Panginoon na dumaan siya. Dahil nililid siya, sabi niya, lumiko ka dito sa lugar na ito. At exactly pagdaan niya doon sa harapan ng babae, tinanong siya ng babae, are you a parson? Ibig sabihin, ikaw ba isang mangangaral? At sinabi niya, paano mo ako nakilala? At sabi niya, kinuwento niya yung pangyayari. Ako'y nananalangin, ako'y isang babaeng balo, pero nasaan ang Elias? And at kinuwento niya yung sitwasyon at pumasok sila sa bahay. Pagpasok doon sa bahay, wala siyang ibang nakita, walang magagandang materyales, hindi magagara ang mga kagamitan sa loob ng bahay, simpleng lamesa, simpleng upuan. Merong isang lamesa doon na napansin niya na merong ang lamesang iyon ay may bukas na Biblia doon sa lamesa. At sabi niya, na-sense niya na yung lugar na ito ay ang presensya ng Panginoon ay nananahan. At makatapos nila mag-uusap, then sinabi niya ang sitwasyon ng aking anak na ito ay napawalay, napalihis ng landas, ngayon meron siyang karamdaman. Pero siya ay aking baby. Siya aking pinakamamahal na aking anak. Kaisa-isang anak na aking pinakamamahal. At sabi niya, tulungan mo kami. Sabi niya na siya ay ipanalangin. Sabi ng ating kapatid,
Okay, mananalangin tayo, but lead the prayer. Yung babaeng yun ang pinag-lead niya ng prayer. Yung nanay ang pinag-lead niya ng prayer. At sabi ni Brother Branham, grabe nang siya'y manalangin. Yung kanyang prayer ay parang hinahatak niya ang langit sa uri ng kanyang prayer. But ang babaeng ito, dahilan, alam niya ang Diyos. Kilala niya ang Diyos. At dahilan sa ganitong pagkakilala niya sa Panginoon, may kinalaman ang uri ng panalangin na kanya'y pinapanalangin. Namangha si Brother Branham habang nakikinig siya sa prayer ng babaeng ito. That it seems na she pulled the heaven, wika niya. Binabatak niya ang langit dahil sa marubdob na kanyang pagtawag at pagsamo sa Panginoon. So, naniniwala ako na ang ganitong bagay ay mangyayari spontaneous sa buhay ng isang mananampalataya unti-unti habang siya'y lumalago sa pagkilala sa Panginoon. At kagaya ng sinabi ko, hindi ito mangyayari overnight. Ito'y mangyayari in time. Sa panahon, habang ikaw ay naranasan mo ang pakikisama sa presensya ng Panginoon at pananalangin. And by, ang iyong prayer ay maglalago. Ang mga salita na iyong ginagamit ay may kinalaman sa mga pangako ng Diyos na pinahayag sa iyo ng Panginoon at siyang bagay na iyong kukunin at iyong i-recall at iyong i-apply sa iyong prayer. So, ibig sabihin, ang ating paglago sa pagkakilala sa Diyos ay may kinalaman ang paglago din natin sa ating prayer life. We cannot deny this. Hindi natin ito madi-deny. So, alam nyo, meron akong isang pinapanood na preacher, si John Piper. Maring ilan sa inyo nakakakilala kay John Piper. Diba si John Piper? Si John Piper ay, dahilan ngayon ay nasa word na tayo ng AI. Sabi niya kay ChatGPT, sabi niya, ChatGPT, create me an spiritual heavenly prayer. Click niya. At nagbigay sa kanya in an instant, ilang segundo, nag-pop sa kanya ang isang napakagandang prayer. But you know, yun ay machine. Wala yung faith. Pero lahat ng kanyang sinasalita doon ay galing lang sa mga information. And I believe, brothers and sisters, hindi malulugod ang Diyos kay ChatGPT. Mas malulugod ang Diyos sa isang lalaki o babae ng Diyos na sila ay huhugot mula doon sa pagkakilala nila sa Diyos. Gaano man kaganda yung mga sinabi ng ChatGPT ay, mga kapatid, hindi ito magbibigay ng lugod sa Diyos. Maliban, ito ay sinasalita ng isang mananampalataya mula sa kanilang pananampalataya sa kaibuturan ng kanilang puso sa pagkakilala nila sa Diyos. At ang Diyos ay malulugod sa lingkod na ito. So masabi ko sa ating sa ganitong buhay na pananalangin natin, may malaking kinalaman dito. Ang ating mga bagay na ating napapakinggan sa mga salita ng Diyos, napapakinggan sa mga pangaral at nababasa natin sa kanyang mga kasulatan at yung karanasan na ating naranasan at lahat ng ito ay ating pinagsasama-sama. At sa panahon ng ating panalangin, yun yung ating ipipresenta sa harapan ng Panginoon. I believe, brothers and sisters, na ang pananalangin natin, hindi ito pahabaan, hindi rin ito pagandahan ng mga salita. Hindi ito
ang sabihin natin, magaganda at maririkit na mga salita na ito'y walang pananampalataya. Ngunit naniniwala ako kapag ang isang puso ay binubunsod ng pananampalataya, ng pagkakilala sa Panginoon, ito ay sasamahan ng banal na Espiritu at siya ay gagawa sa kanya at hanggang siya'y mangungusap ng mga salitang nararapat. Sapagkat, sabi ng Romans, siya ang nakakaalam ng kaisipan ng Diyos. At dahil ang nalalaman niya ang kaisipan ng Diyos, then siya ay magsasalita. Siya ay magtuturo sa atin upang salitain ang mga salitang nararapat. So, ang ating dapat gawin sa huling maaraw nito ay i-exercise natin ang ating buhay pananalangin. Practice natin. At sa ganitong bagay ay magpapatuloy tayo sa paglago. Si Paul ay meron siyang bagay na binanggit about kay Abraham. Na alam kong lagi nating nababasa ito. Ang Romans chapter 4 starting verse 17. Kung ma-enumerate natin yung mga nangyari dito sa Romans 4. Sabi rito ng starting 18. Sabi rito ng verse 18, in hope, o verse 17, as it is written, the Father of many nations, I have made you in the presence of him whom he believed, even God, who gives life to the dead and calls into being that which does not exist. See, in the presence of him whom he believed, sa harapan niya ng Diyos na kanyang sinasampalatayanan. And verse 18, in hope against hope, he believed. So, he believed, umasa siya sa kabila ng kawalan ng pag-asa. So dito, hindi mo na siya kayang talunin at this point kay Abraham, hindi mo na siya kayang talunin ng hopelessness. Hindi mo na siya kayang talunin ng kawalan ng pag-asa. Dahilan alam niya sa kabila ng kawalan ng pag-asa, siya'y aasa dahilan ang Diyos ang siyang gagawa ng daan. Ang Diyos ang gagawa ng daan. So, ang tiningnan ang point na pinapakita rito ni Paul ay nang si Abraham ay bago niya kamtin si Isaac. Ibigay ng Panginoon si Isaac. Siya ay umasa sa kabila ng kawalan ng pag-asa. Wala ng pag-asa si Sarah. Hindi lamang siya baog, kundi siya ay lipas na sa panahon ng panganganak ng isang babae. But in hope against hope, he believed. Sumampalataya siya para matupad sa kanya yung sinabi ng Panginoon that the Father of many nations, I have made you. So, yung salita ng Panginoon, sabi niya, ginawa kitang ama ng mga bansa. Ang response ni Abraham ay umasa siya para matupad yung salita ng Panginoong ito sa kanya, ay umasa siya sa kabila ng kawalan ng pag-asa. At sabi rito, verse 19, so kung ang verse 18, hindi mo na siya matatalo sa hopelessness, hindi mo na siya pwedeng igupo ng hopelessness, ng kawalan ng pag-asa. Ang verse 19 naman
ay hindi mo na siya kayang pahinain sa pananampalataya. Without becoming weak in faith, he contemplated his own body now as good as dead. Since he was about 100 years old in the deadness of Sarah's womb. So ang verse 19 ay pinapakita, hindi mo na kayang batakin ang kanyang pananampalataya pababa. Hindi mo na kayang pahinain. Ito yung description ni Paul. Without becoming weak in faith. Dahilan ang tinitingnan niya ay hindi ang kanyang katawan, neither ang pagkamatay o pagkabaog ng bahay bata. Yet, verse 20, ano sabi diyan? Yet, with respect to the promise, sabi rito, but he did not doubt or waver in unbelief concerning the promise of God, but he grew strong and empowered by faith, giving glory. So, ang tinitingnan niya na rito is the promise. Doon siya nakatingin. Kailan natin palalakasin ang ating pananampalataya? Sa pagtingin sa pangako ng Diyos. Amin na kasi, amen. Sa pagtingin sa pangako ng Diyos. At kailan humihina ang ating pananampalataya? Sa pagbaling natin ng ating mga mata from the Word of God, from the promise of God sa ibang bagay. Kapag binaling natin ang ating mga mata sa ibang bagay, then magpapasimula ang pananampalataya ay mag-decline. Yet with respect sa version ng NASB, with respect to the promise of God, he did not waver in our belief, but grew strong in faith, giving glory to God. Nagbibigay ng kapurihan, nagpupuri sa Diyos. Paano mo makikita ang isang tao sa kabila ng mga sitwasyon na opposite, ay magsasabi siyang purihin ng Diyos. Praise God, sabi niya. Dahilan doon sa pangako. Although, the thing happens is sa ibang hindi katulad ng kanyang inaasa. Sabi niya, verse 21, ang sinabi naman ng verse 21 in being fully assured. Sa ibang version, fully convinced. Fully convinced. Pag ang isang tao ay kumbinsido na, hindi mo na siya kayang magpaliwanag pa para alisin mo siya sa ganung kanyang paniniwala. Kahit anong explanation mo sa isang taong convinced, sa isang bagay, dahilan tinayuan niya ito, kahit anong explain mo, kahit anong salita mo sa kanya, hindi mo na siya tatanggal sa ganitong pagkakatiwala. Being fully assured. Sa ibang version ng King James, fully persuaded, fully convinced that what God had promised, He was able also to perform. He was able also to perform. Na ang Diyos na nangako ay kaya niyang gawin kung ano ang bagay na kanyang ipinangako. Sa ganitong uri ng on this basis, naniniwala ako kapag ganito yung basis ng isang puso, well, grabe ang klase ng mga panalangin na lilitaw mula sa ganitong puso. Diba? Tingnan nyo ang prayer ni Jehoshaphat. Paano niya kinilala, paano niya tiningnan ang kanyang sarili at sinabi sa harapan ng Diyos, wala akong magagawa sa napakaraming kaaway na ito. Pero naniniwala ko, ikaw ay kaya mong gawin, meron kang magagawa. Ikaw ay meron kang kalakasan. And then pinakita niya yung kanyang standing. Sabi niya, alam namin, ang lupaing ito ay binigay mo sa aming magulang kay Abraham. At ikaw ay nakipagtipan sa kanya.
At alam niya na hindi sila pwedeng alisin ang sino mang kaaway doon sa lupain na ibinigay sa kanila ng Panginoon. So, ang ating pagkakilala sa Diyos ay magre-result ito ng mainam na mga prayer at panalangin. So, hindi natin muna pagsisikapan, pagandahin ang ating prayer. Hindi yun ang ating i-workout. Huwag nating i-workout yung ating prayer, yung mga salita ng ating prayer. Ang i-workout natin ay ang makilala ang Diyos. You got my point? I-workout natin yung pagkakilala sa Panginoon, and then, ang result nito ay isang uri ng prayer na merong confession, merong pananampalataya, merong trust, merong pagkakatiwala, dahilan sa pagkakilala sa Diyos. So, I hope alam natin kung ano yung bagay na dapat nating unahin. Hindi ang ating mga papano, minsan naalala ko yung isang preacher ng siya bago pa lang. Dahilan hinihimok sila na manalangin, then nanalangin siya. Kala niya, inurasan niya, tinignan niya yung oras bago siya mag-start. At nanalangin siya, pakiramdam niya napakahaba ng kanyang prayer. Pagtingin niya sa relo, 3 minuto pa lang pala yung nakakalipas. So, masabi ko mga kapatid, know our God. Kilalanin natin ang ating Diyos. At ang mga susunod na bagay dito ay merong kinalaman. May kinalaman sa mga bagay paano tayo makikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Ang tao, kapag lagi natin kasama, alam natin yung gusto niya, ayaw niya, alam natin yung habit niya, alam natin yung mga bagay na ginagawa niya. Paano kaya kung lagi tayong nasa presensya ng Panginoon at inaalam natin ang kanyang mga salita? Naniniwala ako na merong intimacy at intimate relationship na mabubuo sa isang relasyon na palagian at hindi minsanan. Di ako magpapakahaba sa oras na ito at gusto kong bigyan natin ng panahon ang ating pananalangin. I hope the words na ating napahayag at nabanggit ay enough na para sa encouragement sa atin. But ang paglago ng bawat isa sa atin ay nakadepende sa atin. Nakadepende sa bawat isa. Hallelujah. Tayo manalangin sa oras nito. Panginoong Diyos, sa oras na ito, Lord God, ay dumudulog kami sa iyong banal na harapan, Panginoon. Naniniwala kami na kami ay yung mga anak na lalaki at babae. At kami ay inaakay, ginagabayan ng iyong banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin. At alam namin, Lord God, ang aming tagapagturo ay kasama namin. Narito sa aming buhay, narito sa aming pagkatao, kasama sa aming espiritu. At kung aming bibigyan ng pansin ang mga bagay na ito, ay naniniwala kami na ihatid nito kami sa isang paglago, Panginoon. Lord God, aming kinikilala na kagaya ng sinabi ni Paul, hindi kami marunong manalangin ng nararapat. Pero salamat, may Holy Spirit na tutulong sa amin. May Holy Spirit na siyang magtuturo sa amin ng mga nararapat na mga salita. But
besides sa mga bagay na yan, Lord God, ang Holy Spirit ang siyang nagpapakilala kung sino ka. At dahilan na pinapakilala kung ano ang iyong kalikasan, ano ang iyong nature. Ikaw ay tapat, ikaw ay malakas, ikaw ay makapangyarihan. Ikaw, O Diyos, ay walang sino man na makakagapi sa iyo, Panginoon. Ang iyong kalooban, Lord, ay mananatili. It will stand firm, Lord. At hindi ito kayang ibagsak ng sino man. Dahilan ang iyong layunin ay tatayo ang magpakailan-kailan pa man. O Lord, sino mang tao na lalaban sa layunin mo, Panginoon, ay sila'y masusumpungan lamang nasisipa sa matulis at sila rin ang masasaktan. At sa pamamagitan ng mga pagkakilala namin sa iyo, sa iyong kalakasan, sa iyong salita, sa iyong mga pangako. And then, Lord God, doon magmumula ang aming mga panalangin, Panginoon, na magiging kagaya ng mabangong samyo ng kamangyang sa iyong pangamoy, Panginoon. Ang mga panalangin ay magsisilbing mabangong samyo sa iyong pakinig, O Lord God. At Lord, hallelujah. At ikaw ay babangon at kikilos. Naalala namin, Panginoon, we cannot imagine what kind of prayer ang prayer ni Daniel. Anong uri ang prayer na kanyang ipinanalangin na sinabi mo, sa unang araw pa lamang ng kanyang pananalangin, ikaw ay bumangunan at sinugo na si Gabriel para sa kasagutan ng kanyang pinapanalangin. What kind of prayer, Lord, ang ipinanalangin ni Daniel sa panahong yun? But we believe, Lord God, na nanalangin siya sa iyo na kanyang nakikilala sa matagal na panahon ng kanyang buhay. Nananalangin siya sa Diyos na meron siyang karanasan sa kanyang paglilingkod at nakita niya ang iyong pagtatapat mula sa iyong mga hallelujah salita, Panginoon, at mga pangako. At sa ganitong klase ng prayer, Lord God, ikaw ay bumabangon at ikaw ay nakikilos, Panginoon. Hallelujah. Hindi ito dahilan sa magandang mga pananalita, kundi dahilan sa isang puso na sumasampalataya at nakakakilala sa iyo, Panginoong Diyos. Lord God, hallelujah. How we long, Lord, na matuto sa ganitong klase ng panalangin, kagaya ng panalangin ng Daniel, kagaya ng panalangin ng mga lingkod ng Diyos. And most importantly, Lord God, naalala namin ang aming Panginoong Yesus. He spent a lot of time sa pananalangin. Hallelujah. Bago pa man gumawa ng ilang mga gawain sa pangangaral ng mga salita at pagpapagaling ng mga may karamdaman, kanyang in-spend ang kanyang sarili sa pananalangin. At the end, ay nagawa niyang sabihin, Father, I thank Thee because I know that You hearest me always. Ama, nagpapasalamat ako sapagkat lagi mo akong tinirinig. O Lord God, dalangin namin ang ganitong intimacy, Lord, sa pagitan ng iyong mga anak, ng iyong iglesia, ng bawat isa sa amin, ay makaabot kami sa ganitong bagay, O Lord God. Hallelujah, na kami ay merong buong confidence, buong kumpiyansa ng aming mga panalangin, hallelujah, ay hindi lamang sa sulok ng aming tahanan, kundi alam namin ito ay nakakarating sa iyo. Whatever, Lord God, hallelujah, kung magaminsan ng kaaway ay kami ay dinidiscourage, na sinasabi sa amin ang aming prayer ay nasa kesame lamang ng aming mga bahay. But Lord God, it is a lie, it is a deception of the enemy, sapagkat naniniwala kami ang panalangin ng matuwid ay iyong dinirinig, Panginoon. At kung sakali man ang mga prayer namin ay magtatagal ang kanyang kasagutan,
ito hindi sa dahilan ng aming prayer ay hindi lumagpas ng bubungan, kundi meron kang tinakdang panahon sa iyong kasagutan. Lord God, hallelujah, purihin ka sa oras na ito. Alam namin, Lord, hallelujah, ang iyong biyaya lamang at ang iyong pagsama ng iyong inspirasyon, Lord, sa bawat isa sa amin at ang pagkakilala namin sa iyo, ang isang pinakamainam, hallelujah, na ingredients, Lord, sa mga panahon ng aming pananalangin. At sa sandali na makita namin ang mga resulta ng aming mga prayers sa iyo, Panginoon, ito ang magbubunsod sa amin na patuloy na dumulog sa iyo at manalangin at gawin ito more often, Lord, sapagkat alam namin na hindi nasasayang ang aming mga pagdulog sa iyo at ang aming paglapit sa iyo. Lord God, hallelujah, ang ilang sandali na aming gugulin sa iyong presensya, Panginoon, ay higit pa sa napakahabang taon na pwedeng mabuhay sa isang tao sa pleasure, Panginoon, hallelujah, sa mundong ito. Ito ang ginawang pasya ni Moses ng kanyang desisyonan at ipaibigay ang kanyang kapasyahan na iiwanan niya ang palasyo at siya ay sasama doon sa kanyang mga kababayan. Dahil alam niya, ang pleasure ay pansamantala lamang, samantalang ang mga anak ng mga bayan ng Diyos ay sasamahan ng Diyos magpakailan-kailan pa man. Lord God, maraming salamat sa oras na ito. Bless mo, Lord, ang puso ng iyong mga anak, O Lord God. Alam ko, ang bawat isa ay nagde-desire na lumago sa kanilang mga prayer life, lumago sa kanilang mga pananalangin, Panginoon. But Lord Jesus, minsan ay hindi namin nalalaman kung ano ang mga bagay na nararapat unahin, Panginoon. But Lord, sa araw na ito, yung dinala sa amin ang isang simpleng bagay na pagkakilala. At ito ay unang kilalanin, ikaw na aming Diyos na pinaglilingkuran. At ang magiging resulta nito ay ang aming, hallelujah, pananalangin sa iyo na magpapatuloy, na madadevelop at ma-enhance, Lord, hallelujah, sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Hindi ito para ipakita sa sino man, kundi Lord God, kundi ito'y maging daan ng aming pakikipag-ugnayan sa iyo. Lord God, maraming salamat sa iyo ang kapurihan, sa iyong kalawalatian, at sa iyo namin binabalik ang buong pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise God. Palakpakan natin Panginoon.